broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both.
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI mga kapatid at Iglesia ni Cristo. Ang ating topic na ngayon na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang Panginoong Hesus Kristo ang tinutukoy sa Isaiah 44 verse 6 ayon sa Biblia. So mga kapatid, tingnan nyo na lang yung Biblia ninyo kung ano yung nilalaman ng Isaiah 44 verse 6, no? So mga kapatid, ang ating affirmative dito si Kabrad, at ang negative naman syempre si Kabuklod. Ayan. So mga kapatid, yung ating setup ng debate, standard ito ng Russia TV. So yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. So meron tayong rule number 1, yung ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds, at kung titigil lang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, yung categorical question. So kung meron tayong categorical or merong pagpipilian, ay dapat sumagot muna or mamili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi naman kayo makapili or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong, pwede kayong gumamit ng 10 seconds, at yan na yung pinakasagot ninyo sa tanong. Walang objection sa panahong ito. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay kayo ng talata. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong, sinilatag ng katunggali. During first cross examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, yung automatic next question ko yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong doon, either nilatag or hindi nilatag. Pero kung sumasagot naman mga kapatid, ang tinatanong, okay pa yan ha. Rule number 6 mga kapatid, parusa sa dalawang warning. So ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin, at birang-bira yan, ay may kaukulang disiplina. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin kahit pa sa inyong grupo o sa inyong iglesia ay po pwede ito. Mga kapatid, meron akong pinapayagang mga salita gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. Pwede pa yan sa akin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Pero mga kapatid, meron din kayong karapatan na tanggihan ito dahil sa mga ganitong nature ng tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Ang debater na madi-disconnect at hindi nagre-respond, meron tayong maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Mga first impression mga kapatid. At ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan o moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, at halos ilang taon na din ako nagmo-moderate dito online mga kapatid sa iba't ibang pananampalataya. Ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Naka-live tayo ngayon mga kapatid sa aking personal Facebook account, Russia Vista. So mga kapatid, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit?
Sumasang-ayon, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sumasang-ayon ako. Ayan, bro Buklod, medyo mahina yung boses mo bro, kung po pwedeng, Mahina? oo, yung mic Yan, mo. todo na. Low. Yan, ganyan. Okay na. Yan, Sige, mas sige. maganda, mas malakas. At okay mga kapatid, so yan yung ating kumpirmasyon ng dalawa. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo din ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito at dito nga kayo nagkatagpo na at harap sa isang maginong debate. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. So, magandang gabi po sa ating pong mga viewers sa gabing ito. At maraming salamat po sa iyo sa pagkakataon na binigay sa atin. Ako po si Kabrad. Ako po ay lihitimong kapatid sa Iglesia ng Diyos, MCGI po. Ito po ay nangyari nung ako po ay nag-post tungkol po sa Isaias 44:6. At yun, nagkahamunan, hinamon ako, ako nag-post, hinamon ako, ipinagbigyan po natin. Yan po ang kwento niya mga kapatid. Yan po bro. Syempre dako din tayo mga kapatid sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako po si Bro El, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na tumututol sa paksa ni Kabrad ng MCGI na si Cristo ang tinutukoy na Panginoon sa Isaias 44:6. Nagsimula ito siyempre sa post niya sa social media na nakita ko na yung post niya, siyempre tutol ako kasi mali ang kanyang pagkaunawa. Kaya ito ang aming lilinawin ngayon sa gabing ito. Sana makinabang ang lahat sa atin sa paksang ito na aming pagdidebatihan o pag-uusapan. Yan lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, thank you mga kapatid. So, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong mga debate, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. Or you can comment at highlights or at followers kung meron kayong ganyan. At highlights, comment nyo lang. Dapat meron yung ang alam ko meron yung naka-automatic na nagsasuggest. So, ano yan mga kapatid, natatag lahat ng friends ninyo. So, at highlights lang kung meron kayong at followers, pwede din mas maganda. At mga kapatid, you can comment also dahil mamaya magbabasa ako ng ilang comment para makita natin kung ano ba yung boses ng ating mga nanonood. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy sa Isaiah 44:6 ayon sa Biblia. Kabrad ng MCGI, your time starts now. Okay po, maraming salamat po. Tayo po binigyan ng pagkakataon sa ganito pong pag-uusap. Sa gabing ito, gaya po ng ating napagkasunduan, ang aking katunggali sa gabing ito, patutunayan ko na ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy po sa Isaiah 44:6. Siyempre, ayon yan sa Biblia, mga kapatid. Huwag natin kakalimutan, ayon po sa Biblia. So, diyan po tayo makukuha ng pagpapatunay. Ngayon, para di ho tayo magtagal, puntahan natin kaagad yung nilalaman po ng Isaiah 44:6. Ano ba ang sinasabi dito? Ba't ko po sinasabi na ang ating pong Panginoong Hesukristo ang tinutukoy dito? Ganito po ang ating mababasa sa talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Ngayon, ang stand po natin dito mga kapatid, malinaw, ang ating Panginoong Jesucristo yan.
Ano ho, isa-isahin natin, maglagay ho tayo ng checklist. Ang nilalaman ng talata, Panginoon. Isa, Hari ng Israel. Dalawa, kanyang manunubos ng Israel na Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi niya ngayon, ako ang una at ako ang huli, liban sa akin ay walang Diyos. Una nating kuhanin. Ang Panginoong Kristo ba, hari siya ng Israel? Ayon sa Biblia, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ba ay hari ng Israel? Puntahan natin, buklatin po natin ang ating Biblia, puntahan natin ang Kapitulo 1 at 49 ng Juan. Ito po ang malinaw. Malinaw na nababasa, ganito po ang sinasabi. Sumagot si Natanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Malinaw po mga kapatid, mga kababayan. Ano ho? Kasi ayon sa Biblia yung pag-aaral natin. So, ang magsusupply ng sagot doon sa ating itinatanong, Biblia. Ang tanong natin, ang Panginoong Kristo ba'y hari ng Israel? Dito po sa pagpatotoo ni Natanael, sabi niya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Sino po ang hari ng Israel? Yung pong anak ng Diyos. Hindi po sinabi ni Natanael na yung ama mo ang hari ng Israel. Diba? Malinaw pwede nyo buklatin po ang inyong Biblia, mga kapatid. So, pagka meron pa tayong time, babalikan po natin yan. Baka maano tayo sa time So, puntahan natin ngayon. Check natin yung hari ng Israel. Nabasa natin. Napatunayan na ho natin, letra por letra, ang Panginoong Jesucristo hari ng Israel. Ngayon puntahan naman natin yung pong manunubos. Siguro hindi mo naman na siguro tututulan to, Bro Ed. No, na ang ating Panginoong Jesucristo yung manunubos. Magkagayon pa man, basahin pa rin natin ang pruweba na ang ating Panginoong Kristo po ay manunubos siya ng Israel. Sa Lucas po, 24-21, ganito po ang ating mababasa. Datapwat hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Yung pong siya dyan, tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nung nagsasalita, ang pagkakaalam ko dito si Cleopas po ito, isang alagad ng ating Panginoon. Sabi niya, datapwat hinihintay namin siya, si Kristo. Siya ang tutubos sa Israel. Ayan, malinaw po na nababasa ho natin na ang ating Panginoong Kristo po manunubos sa Israel. Ayun. So, nabasa natin. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Kristo po manunubos sa Israel. Check natin. Puntahan naman natin ngayon yung sinasabing Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoong Kristo ba'y Panginoon ng mga hukbo? Basahin natin ang sa Isayas. Sa Lumang Tipan muna natin basahin. Batid. 8:13 hanggang 14. Ito po ang ating mababasa. Kung ang ating Panginoong Kristo ba'y Panginoon siya ng mga hukbo. Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ariing banal at sumakanya ang inyong takot at sumakanya ang inyong pangingilabot. Tuloy sa 14. Siya pa rin yan At di ba siya kadugtong yan? At siya'y magiging pinakasantuaryo, ngunit pinakabatong katitisuran at pinakamalaking batong pangbual sa dalawang sangbahayan ng Israel.
na pinakabitag at pinakasilo sa mga nananahan sa Jerusalem. Nabasa na ho natin dito mga kapatid, yung tinutukoy po dito sa talatang ating binasa tumutukoy doon sa batong katitisuran. Ayan. Malinaw dito, mga kapatid, na yung batong katitisuran, siya yung Panginoon ng mga ugbo. Di ba, 14 yan. Akyat ka sa 13, siya pa rin yun eh. Ang Panginoon ng mga ugbo, siya. Ang inyong aring banal, sumakanya ang inyong takot, sumakanya ang inyong pangingilabot. At siya, yung Panginoon ng mga ugbo. Magiging pinakasantuaran, yung pinakabatong katitisuran. Kunin natin ang yung terminong batong katitisuran. Plus 3 minutes. Naku po. Dito po, ang tinutukoy dyan na batong katitisuran ang ating Panginoong Kristo. Sa Pedro, mababasa ho natin yan sa Pedro. Mga kapatid, medyo nagagalo tayo sa oras. Puntahan na ho natin kagad muna. Balikan na lang ho natin. Doon sa una at huli. So nakita ho natin, kasi ang batong katitisuran, ang Panginoong Kristo. Check na natin yan kasi wala namang ibang batong katitisuran kundi siya. Punta natin ang una at huli. Sino ba ang una at huli? Ang ating Panginoong Kristo yan. Punta natin dito sa Apokalipsis 22:20. Ganito po ang ating mababasa. Sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus. O ano sabi sa 12? Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako, ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at wakas. Si Kristo po ang una at huli. Mga kapatid, hindi po ang Ama ang una at huli. Kasi ang una at huli ay nakaranas po ng kamatayan. Mga kapatid, punta natin sa 1:17. Ganito po ang mababasa hanggang sa 18. Ang una at huli, hindi ang Ama. Bakit? Nakaranas ng kamatayan Ito, at nang siya aking makita na subasuba kong waring patay sa kanyang paanan. Kinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Sabi niya, Plus 1 minute. at ang nabubuhay, ako'y namatay. Ilan pa bro? Ayon. Ako'y namatay, sabi nung una at huli. Mga kapatid, di ba ang linaw? Malinaw yan. Sabi nung una at huli, na yun din yung tinutukoy sa 44:6, ang Panginoong Kristo yan. Bakit? Siya naman yung nakaranas ng kamatayan ang Ama hindi naman saan mo ba mababasa na ang Ama namatay? Wala nun. Wala nun. So klaro, matibay ang ating paninindigan na ang ating Panginoong Kristo po yung tinutukoy doon. Bakit? Kasi siya yung una at huli. Namatay yon, hindi ang Ama yon. Yan ang ating masasabi mga kapatid. Sige, ano na natin? Mahaba pa yan. Time. Okay na po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative kabuklod ng Iglesia ni Cristo. 7 minutes ito. Your time starts now. Okay. Thank you, bro. Balikan natin yung mga linatag ng talata. 44 ng Isaias. Tanong ko, ang Panginoong ng mga hukbo ba siya ang lumikha sa Israel? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Paliwanag, 20 seconds. Kung gayon, yes na ang Panginoon ng mahukbo, sinasabi mo na si Kristo ang lumalang sa Israel mula sa bahay bata ayon sa 2. Ang Panginoong Hesus Kristo ba ang pumili sa Israel na maging kanyang bayan? Yes or no? Yes. Yes. Kasi bayan niya yan. Kaya nga siya ang hari ng Israel Kung gayon, kaya sagot natin, yes. sige. Okay.
Nabasa mo ba sa 7 na ang Panginoon ng mga hukbo ay nagpapahayag at nag-aayos sa ganang kanya? Ibig sabihin, walang nag-uutos sa kanya na gumawa at mag-ayos at itatag ang lumang bayan. Sumasang-ayon ka ba si Kristo to na kagustuhan ni Kristo sa ganang kanyang sarili na walang utos ng Ama? Yes or no? Yes, si Kristo yan. Okay, okay. Next question. Sa talatang unang Juan 1:49, ano sabi ni Nathanael, ano si Kristo? Anak ng Diyos o yung Diyos? Anak siya ng Diyos, siya nga yung siya nga yung tinutukoy na hari ng Israel. 'Di ba? Magkaugnayan eh. Isaiah 44:6. Hindi naman ang ama ang ang hari ng Israel ayon kay Nathanael. Hindi ang ama anak ng Diyos eh. Kasi kung ang ama ang anak ng Diyos, sino ang ama ng ama? Okay, anak ng Diyos yun eh. Hindi pwede ang ama yan. Kasi sa Isaiah 46, sabi ng Panginoon doon, ako ang Diyos. Hindi niya sinabi ako ang anak ng Diyos. Ito ang tanong ko, nagsisinungaling ka ba kung nagsasabi ka ng kasinungalingan? Ay ng katotohanan? Katotohanan yan. Kasi nababasa ng yan eh, na yung hari ng Israel, anak ng Diyos yun. Oh, tapos dito naman, mababasa naman doon, dapat tanungin mo, Diyos na sinabi niya kasi, liban sa akin, walang Diyos. Dapat dugtungan mo ng tanong, liban sa akin, Diyos na Ayun nga, sabi nga ng Diyos sa Isaiah 44:6, liban sa Kanya, wala siyang kinikilalang ibang Diyos. Kung si Kristo ay anak ng Diyos, sino ang kinikilala ni Kristo na Diyos? Ang Ama o ang kanyang sarili? Categorical. kinikilala niya ang Ama na Diyos. Pero hindi niya kinikilala, ito dugtong ko na sagot. Pero wala kang mababasa na ipinakilala ni Kristo ang Ama na siya ang Diyos na una at huli o Alpha at Omega. Wala nun bro. Si Kristo yun, kaya may karapatan siyang sabihin, liban sa akin, walang Diyos. Diyos na yung una at huli, kasi siya ang may sabi nun eh. Ngayon, ganyan. Ibig mong sabihin, walang nauna kay Kristo na Diyos at walang huli na Diyos para kay Kristo at wala siyang nakikilalang ibang Diyos? Yes or no? Walang nauna, hindi naman gano'n nakasulat eh. Walang nauna eh. Ako ang una, sabi niya. Yun nga, wag mong baguhin yung nakasulat bro. Wag mong baguhin. Ako ang una, hindi sabi ako ang nauna. Oh. Kasi ibig sabihin ako ang una, ibig sabihin may mas nauna sa kanya. Try mo magbilang sa metro. May metro ka. Sa mag-uumpisa, 1 ba kaagad? Una ba kaagad? Hindi. May pinagmulan yung 1. Bro. Ayan ang ating sagot. May sinabi bang sa Isaiah 44 na ang Diyos na hari ng Israel ay may pinagmulan? Yes or no? Bro, pakilakas, medyo mahirap mo bro. Pakilakas. Sa Isaiah 44, may sinabi ba ang Diyos na may nauna sa kanya na Diyos o wala siyang nakikilalang ibang Diyos? Yes, wala siyang nakikilalang Diyos. Diyos na Dapat tidugtong mo yun bro. Kaya ka naliligaw kasi hindi mo tinatanong. Kasi maraming Diyos eh. Maraming Diyos. Ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos. Kaya lang i-qualify mo. Diyos na yung nagsasalita dyan. Diyos na una at huli. Wala na nun. Ang Ama, hindi naman pinakilala ni Kristo na ang Ama Alpha at Omega. Wala kang mababasa pinakilala ni Kristo na ang Ama Alpha at Omega, bro. Sa Isaiah sa linatag mong Isaiah 8:13, 14,
Ayan, maganda yan. Ito ang malaking bato na pangbuwal sa lumang tipan. Si Jesus ba to o ang Diyos Ama? Ang Panginoong Kristo yan, yan nga intindig ko eh. Wala kang mababasa, halughugin mo buong Biblia, iisa lang yung batong katitisuran. Si Kristo yan, hindi ang Ama yan. Inilagay yan ng Ama, yung bato na yan. Hindi ang sarili ng Ama ang inilagay niya na batong katitisuran, kundi yung kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, ang batong katitisuran, unang Petro. Yan. Inilagay siya ng Ama na batong katitisuran. Kailan siya inilagay ng Ama Time. sa Israel? 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Emmy Alfonso, sabi niya go bro MCGI. Shoutout din kay Idol Kita Vlog at kay Minx Edgar. Di pa tapos ang presentation ng affirmative side, giba na ang negative side. Shoutout din kay Noel Perfecto, tanggap na ng MCGI na si YHWH, si Jesus. Dati hindi eh. Shoutout din kay Sunny Herrera, Isaiah 44 verse 24. Ay shoutout din kay Idol Kita Vlog. Ayon sa MCGI, magkaiba ang ama at anak. Bakit ngayon tila iisa lamang ang simula at wakas? Baka naman ama, simula, anak, wakas. Shoutout din kay Renato Ikeneke or paano ba? Lucero. Ayan. So, basa sa pahayag 1:6-8, ang Panginoong Hesukristo ang Alpha at ang Omega, sapagkat ang kahulugan ng Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang Diyos Ama po ay walang pasimula at walang hanggan. Paano mo i-connect sa Alpha at Omega? So, doon kay Samson Rosin, buti alam na ng MCGI na si Yahweh ay si Jesus. Hindi na magkaiba. Wow, kakaibang MCGI to. Natauhan siya. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, walang pasimula at wakas ang Ama. Shoutout din mga kapatid, dito kay again Idol Kita mga kapatid. At tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative first presentation, kabuklod ng Iglesia ni Cristo. Your time starts now, bro. Magandang gabi uli mga kaibigan at mahal na kapatid. Narinig naman natin yung unang tindig ng ating kaibigan si Brad, na miyembro ng MCGI. Ayon sa kanya, ang talatang Isaiah 44:6 ay tumutukoy daw sa ating Panginoong Jesus. Ating balikan ang talatang kanyang ninatag. Simulan po natin sa talatang 1. Suriin po natin kung tama po ang pagkaunawa ni Cabra. Gayon man may dinggin mo ngayon, O Jacob, na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata na siyang tutulong sa iyo. Ay, dali po. Sandali po. Sige po. Kaya Okay. Sa talatang 2, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata na siyang tutulong sa iyo. Ikaw ay huwag matakot, O Jacob, na aking pinili, at ikaw, Hesuron, na aking pinili. Sa talatang 6, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel, ang kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at huli, at liban sa akin ay walang ibang Diyos. At sino ang gaya ko? Tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin mula ng aking itatagang matandang bayan, at ang mga bagay na dumarating at nangyari ay ipinahayag nila. Dito po malinaw na yung tinutukoy na Panginoon ng mga hukbo, siya ang lumalang sa Israel, na ayon kay Cabrad, ito daw po ang ating Panginoong Hesukristo at hindi ang Diyos Ama. Ano ang relasyon ng Panginoong
ng Panginoon ng mga hukbo sa bayang Israel. Ayon sa ating nabasa, siya ay Panginoon na pumili at kumilala niya at kinilala niya ang bayang Israel bilang lingkod niya. Ayon naman sa talatang 2, tinutukoy na Panginoon sa Isaiah 44 ang Panginoon na lumalang at nagbigay anyo mula sa bahay bata. Na sinasabi ni Kabrad, ito daw ang ating Panginoong Hesukristo at hari ng Israel, na kanyang manunubos, Panginoon na mahukbo. Siya ang una at huli, at liban daw sa kanya walang ibang Diyos. Ito daw po ay tumutukoy sa ating Panginoon Hesukristo. Napakalinaw po ng pahayag ng Biblia. Ang tinutukoy na Panginoon sa Isaiah 44 ay Diyos na Panginoon na pumili sa Israel upang kanyang maging lingkod. At ang Panginoong Diyos na ito ang lumalang sa kanya na manunubos at Panginoon ng mahukbo na walang iba liban sa kanya. Tama ba ang pagkaunawa ng ating kaibigan si Kabrad? Ito ba ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo? Iakma natin ang aral ni Kabrad sa ibang talata ng Biblia. Si Jesus ba ang lumalang sa Israel? Iwangis natin sa ibang talata ng Biblia kung tama ang pagkakaunawa ni Kabrad. Basahin natin kung sino ang lumalang sa Israel o Jacob. Ang Panginoong Hesukristo ba na anak o ang ama? Dito po tayo babasa sa aklat po ni Moises sa Deuteronomio 32:6. Ganito ang ating mababasa. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang inyong ama na tumangkilik sa iyo, kanyang nilalang ka at itinatag ka? Napakalinaw po. Lininaw po ni Moises sa kanyang kasulatan na ang ipinahayag ni Moises sa bayang Israel na lumalang sa kanya ay ang Panginoon na Ama, hindi po ang anak. Hindi ko nga po alam kung saan po nabasa ni Kabrad na ang Panginoong Hesukristo ang lumalang sa Israel at hindi ang Ama. Na ayon kay Moises, ang Ama ang lumalang. Na ayon sa 32:6, Panginoon na lumalang ay ang Ama at nagtatag sa bayang Israel. Hindi ko alam kung saan natutunan ni Kabrad na ang Panginoong Hesukristo ang lumalang sa Israel at nagtatag sa Israel. Nasabi niya, ang anak daw. Kung si Jesus ang Diyos na lumalang sa bayang Israel, bakit tinuro ni Moises na ang Ama ang lumalang at nagtatag sa bayang Israel? Balikan naman natin yung tindig niya na si Kristo daw ang Panginoon ng mga hukbo. Ano ba ang pagkakilala ng mga lingkod ng Diyos noon sa lumang tipan? Pumunta naman tayo sa ibang talata. Ating pag-aralan kung sino ang Panginoon ng mga hukbo. Dito basahin po natin sa unang Samuel 17, talatang 45. Ganito po ang ating mababasa kung sino po ang Panginoon ng mga hukbo na kinikilala nila. Nang magkagayoy, sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparito sa akin, may tabak. Teka lang po parang mali yung ano. Ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Ayon kay David, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos ng mga kawal ng Israel.
may mga kawal o sundalo pala ang Diyos na Panginoon ng mga hukbo, sabi ni David. Para saan yung mga kawal ng Diyos? Kung ating babasahin ang kasaysayan ng bayang Israel, sila ay nakikipagdigma laban sa kanilang mga kaaway dito sa lupa upang ipagtanggol ang kanilang bansa o bayan. Kaya tinawag na Panginoon ng mga hukbo dahil ang Diyos ng Israel ay may hukbo para sa pakikipagbaka o pakikipagdigma sa lupa na kanyang bayan. Ito ang bayang Israel. Ayon naman sa ating Panginoong Hesukristo, sa lupa bang ito ang kanyang bayan o maghahari ba siya rito o makikipagbaka ba sila? Na ayon kay Kabrad, si Jesus ang Panginoon ng mga hukbo sa lumang tipan? Ating basahin ng 1:18-36. Kung si Jesus ang Panginoon ng mga hukbo sa lumang tipan na nakikipagdigma o nakikipagbaka. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibotang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibotang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Naituro ni Jesus na malinaw na ang kaharian niya ay hindi sa sanglibotang ito. O ang kaharian niya ay hindi ang Israel na nakikipagdigma o nakikipagbaka sa mga kalabang bansa. Kaya hindi nakikipagbaka ang kanyang mga alipin dahil hindi sila makikipagdigma gaya ni David at ng mga Israelita noong una sa lumang tipan. Ano pa ang pahayag ni David tungkol sa Panginoon ng mga hukbo na kanyang kinikilala na kanyang Diyos? Basahin naman natin sa Ikalawang Samuel 7:27. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ikaw, o Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod, na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito. Napakalinaw po na nagpakita kay David ang Panginoon ng mga hukbo. At dito sinabi ni David na ipagpapatayo niya ng bahay o templo ang Panginoon ng mga hukbo sa Israel. Sino itong Diyos na ipinagpatayo nila ng bahay sa Israel? Ayon na rin sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ang may-ari ng templo sa bayang Israel noon na pinagsasagawaan ng paghahandog at pagsamba ng mga Israelita? Dito po sa Juan 2:16. Ganito ang ating bababasa. At sa mga nagbibili ng mga kalapati, at sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Napakalinaw po na ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, sa ama niya ang bahay o templo sa Jerusalem na itinayo noon ng mga Israelita sa lumang tipan. Ayon sa Panginoong Hesukristo, sa ama o sa Diyos niya ang bahay o templo na itinayo ng mga Israelita noon sa lumang tipan. Siya ang Panginoon ng mga hukbo, Diyos ng Israel, Hari ng Israel, at una at huli sa lumang tipan. Idagdag pa natin ang mga ibang talata na tututol sa paniniwala ng ating katunggali. Dito sa Isaias, okay, thank you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative.
Brad, unmute mo na bro. 7 minutes ito. Your time starts now, bro. Okay na, dinig na po ako. Dinig. Okay. Ginamit mo, bro, ang 2:16. Yung bang bahay ng Diyos, bahay ng Ama, wala bang karapatan ng anak? Hindi ba yes or no? May karapatan ng anak. Yes, meron siyang karapatan. Ayun. Para doon niya isagawa ang pagsamba at pagtuturo sa bahay ng Diyos na kanyang ama. So bahay din ng anak. Tama, mali? Wala siyang claim, mali. Wala siyang claim na bahay niya yun. Kasi ang Diyos, ang pag-ano sa Diyos ay pagsamba. Sumasamba si Jesus sa Ama. Kaya tinawag niyang bahay ng kanyang ama. Dahil ihinandog ito ng mga Israelita noon sa panahon ng lumang tipan sa ama, hindi sa anak. Next question. Tanong, yung bang pag-aari ng ama, hindi pag-aari ng anak? Mali, tama o mali? Kung sasabihin mo sa lumang tipan, mali. Kasi hindi pa naibibigay kay Kristo lahat ng kapamahalaan. Binigay ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan o lahat ng bagay nung umiral na si Kristo na nasa lupa na siya. May talata niyan. Okay. Ginamit mo ang ikalawang Samuel 7:27. Nabasa rito, binasa mo, yung bang ang Diyos Ama ba napapakita sa tao? Yes or no? Yes, napapakita siya sa pamamagitan ng pagpapakilala niya. Nakikilala ang Diyos o nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala. Nagpapakilala ang Diyos kaya nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala. Pero sa pamamagitan ng mata, hindi nakikita ang Diyos. So dito sa ginamit mong talata, ano yung ipinangkita nung nagpakita sa kanya? Ano ang pinangkita sa kanya? Ipinangkita doon sa Panginoon? Mata o sagot? Ano ang pinangkita? Mata o paa? Pwedeng makita sa pagkakilala. Dahil hindi naman nakikita ng mata ang Diyos eh. Ay, nakikita. Categorical. Categorical bro, ang Sige, hindi ko pagpipilian, masyado narinig. mata Sige. ba daw o paa? Ano ang, yun. Hindi nga nakikita, hindi mata ang nakakakita, hindi mata, gamit ang mata makakakita sa Diyos, kundi sa pagkakilala. Diyan makikilala ang Diyos o makikita sa pagkakilala. Next question. Okay. So punta naman natin dito sa, ginamit mo kasi yung ulit. Punta natin doon sa pinakapaksa natin. Ang Panginoong Kristo ba hindi ba siya hari ng Israel? Hari siya ng Israel kasi ililagay siya ng Ama sa bagong tipan na maging hari o pangulo. Hindi rito sa sanlibutan, kundi sa langit. Okay. Next question. May mababasa ba na ang Ama hari ng Israel? Letra por letra. Meron o wala? Meron. Ibigay ang talata. Letra por letra, hari ng Israel ang Ama. Talang hanapin ko. Ang Ama ay hari ng Israel magpakailanman. Next Sinabi question. ni David yan. Next question, 27. Talata bro, talata. Sa unang kronika. 29 Ano? G. Unang kronika, 29 G. 29? G. Balikan natin mamaya yan. May mababasa ba na ang Ama
ipinakilala ni Kristo na Alpha at Omega? Meron o wala? Meron o wala? Okay, ulit yung tanong. Paulit. May mababasa ba ipinakilala ni Kristo ang Ama bilang Alpha at Omega? Merong mababasa o wala? Meron, mababasa yun. Meron. Bigay ang talata kagad. Talata. Teka Ano lang. talata? Nahanap ko pa, bro. Okay, so 20 seconds yan pag naghahanap ha. Kung hindi ko makakita yung talata, mamaya ilalatag ko. Next question. Next Mamaya ako question, sasabihin next talata. question. Hindi ko makita. So, okay. So, wala siyang naibigay, no? Wala siyang naibigay. So, dito po sa 44:6, si Kristo ba may hukbo o wala? Saan? Ano yung tanong mo? Saan? May Si Kristo ba ay may hukbo o wala? Meron siyang hukbo. meron. Nasa sa langit. Wala sa lupa yung hukbo niya na nakikidbag digma. Next question. Ang Panginoong Kristo ba'y Panginoon? Yes or no? Yes, Panginoon siya. Ginawa siyang Panginoon. Yung anak ni Maria na si Jesus, ginawang Panginoon at Kristo sa bagong tipan. Naging Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa yan sa Gawa 2:22. Kung Panginoon siya, mali ba na ang ating Panginoong Kristo Panginoon siya ng mga hukbo dahil meron siyang hukbo tapos Panginoon siya? Di ba? Panginoon siya ng hukbo? Yes or no? Hindi siya Panginoon ng mga hukbo. Pero may hukbo siya na sa langit lang, hindi sa lupa. Kasi ang Panginoon ng mga hukbo na tinutukoy sa Isaiah 44 ay Panginoon ng hukbo sa lupa. Time. Sayang. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna kay Jose Rainer Tarayo, Isaiah 44:6, ang Ama ay hari ng Israel sa talatang iyan. Shoutout din kay Samson Rosin, basahin mo ang Mateo 28:18, ibinigay sa anak ang lahat or nasa anak ang authority so ibig sabihin nasa anak na ang pagka-Diyos. Bong Poras, Isaiah 44:6, idol kita, shoutout sa iyo. At kay Sintino Jack, shoutout din mga kapatid. Dito kay Rolando Barcenas, sa Isaiah 44:6 ay Diyos Ama ang nagsasalita dyan. Sa Revelation 1:17 ay si Jesus naman ang nagsalita. Shoutout din kay Jobin Paras, wala pang nakakita sa Ama at wala ring nakarinig sa kanyang tinig. Kaya kung nagpakita ang sinabi mong Ama ay si Jesus yun kasi wala pang nakakita sa Ama. Shoutout din mga kapatid dito kay idol kita dahil kung naibigay na sa kanya ang kapangyarihan sa langit at lupa, ibig sabihin ang termino ng salitang pinakamataas na kapangyarihan ay iyong tumanggap. Shoutout din kay Mings Edgar, sabi mo negative side, hindi mo alam kung saan natutunan ng affirmative na ang Panginoong Hesukristo ang lumalang sa Israel. Hindi mo pala alam na si Kristo Jesus ang lumikha ng buhay. Mahaba yung comment niya. Shoutout na lang kay Ren Yangs, pa-shoutout, at sa lahat ng Templar, shoutout sa inyo. Kay Brother Jim, shoutout sa iyo bro lagi. Kent Otney, affirmative ako. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin, yun lang Diyos ang Ama at Diyos din ang Anak. Doon magiging komplikado kasi walang nakasulat sa Bible na dalawa ang Diyos at mag-ama pa. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal mga kapatid. At sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Panginoong Hesukristo ay ang tinutukoy sa Isaiah 44:6. Brad, ng MCGI, your time starts now. Rebuttal. So, okay, dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Ginamit niya kasi tinututulan niya na ang Panginoong Kristo yung
tinutukoy dito sa Isaiah 44:6. Ginamit niya 44:1. Gayon may dinggin mo ngayon, O Jacob, na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Ito palang ating kaibigan, hindi naniniwala na ang ating Panginoong Kristo pumipili din. Sino ba naghalal? Naghalal sa mga apostol. Sino ang pumili? Sino ba ang pumili? Siya. Di ba siya ang tumawag? Tapos sabihin mo, hindi siya. So palpak ka doon. Mali ka doon. Sabi pa niya, mababasa yun sa sa 22 ng Lucas, ginawang kaharian. Ginawang kaharian, yung ang iglesia kasi tinuturing na kaharian yan pati tinuturing yan na kaharian ng Diyos. Ginamit niya yung Juan 18:36, patutunayan niya na hindi talaga hari si Kristo dahil hindi naman naghari si Kristo sa Israel. Hindi naman dito sa lupa, sa langit daw yung paghahari niya. Yung tanong ko sa iyo, bro, ang iglesia ba kaharian ng Diyos? Yes or no? Kaharian. Ang iglesia ba nasa langit na ba? Wala pa, dito pa sa lupa. Di mali doon. Nasa lupa ang kaharian. Yung kasing Israel, kung saan siya naghahari, hindi yan literal. Pero nasa lupa yan, bro. Baka di mo alam na ang iglesia ay kaharian ni Kristo. Mababasa ho yan dito po sa Apokalipsis sa 1 at 5, ito po ang mababasa natin diyan. Itinatanggi niya na yung kaharian ni Kristo doon lang sa langit, hindi dito sa lupa. Nasaan ba ang iglesia? Bro, nasaan ang iglesia? Nasa lupa pa. Basa ka. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga matay, pangulo ng mga hari sa lupa. Di ba? Sa lupa yan Doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian. Sino? Iglesia. Ang iglesia kausap dyan, yung 7 iglesia sa Asia. Kaharian, nasaan? Sa lupa, hindi naman sa langit Itatanggi mo siya. Hari siya ng Israel. Ang iglesia po ay tinatawag sa ibang tawag na Israel. Israel ng Diyos. Galatia 6:16. Tutulan mo yan. Na ang iglesia ay tinawag ding Israel ng Diyos. Doon naghahari si Kristo. Kaya hindi mo napamalian doon. Hari talaga si Kristo. At di mo rin napamalian na hindi mo nga kinanti yung manunubos ano ka doon? Amen ka doon. Di mo ginalaw Di mo kinibo yung manunubos. Panginoon ng mga hukbo, kinibo mo. Kinibo mo ba yung 8:13-14? Batong katitisuran, tinutulan mo ba? Tutulan mo. Si Kristo, batong katitisuran, na kung saan, yung batong katitisuran na yon, ang ating Panginoong Kristo. Basahin natin dito sa 1 Pedro. Ito po ang ating mababasa. Hanapin lang ho natin. Sa 2 at sa 6. Ito po ay batong katitisuran na may pangalan ding Panginoon ng mga hukbo, tinututulan niya. Tanggap niya may hukbo si Kristo Panginoon si Kristo, may hukbo siya. Di Panginoon siya ng mga hukbo. Ito ngayon, nabasa natin sa Isaiah 8:13-14, na yung Panginoon ng mga hukbo batong katitisuran. Sino ba yung batong katitisuran? Ito, sa 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang bato. Isa lang. Huwag mo idamay ang Ama. Isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nananampalataya,
O dito na, diretso na tayo sa 8. At batong katitisuran at bato na pangbuwal. Sino yan? Si Kristo yan eh. Yung tinutukoy na bato dyan. Dito sa Efeso, pakinggan natin. Sa 2 at 20, kung sino yung bato na pangbuwal, batong katitisuran. Ito. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Jesus o si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Yung panulong bato o yung bato na panulok, yun din yung katitisuran yung batong katitisuran. Tutulan mo yan, bro. O, saan mo mababasa na ang Ama kinatisuran? Batong katitisuran ng Ama. O, hinihingi ko yung talata, wala kang mabasa eh. Wala kang mababasa no. Tapos hinihingi ko yung yung talata kung saan mababasa letra por letra ang Ama, hari siya ng Israel. Paanong hari ng Israel ang Ama Hindi, wala pang Israel hari na. Tapos sabihin mo, di magano siya? Madidemote ang Ama. Madidemote siya. Imbis na pangkalahatan siya hari, inan mo sa specific na Israel, nilagay mo sa kakaliit na bansa. Maliit na bansa ang Israel, nilagay mo doon. Ito, basahin natin ang pagiging hari ng Ama. Sa Awit 93:1. Ang Panginoon ay naghahari, siya'y nananamit ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit ng kalakasan. Siya'y nagbigis niya ang sanglibutan naman ay natatag na hindi mababago. Ang luklukan mo'y natatag ng una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Mula pa sa walang pasimula, may trono na ang Ama. Ganon ang ng Ama. Sa pangkalahatan siya. Hari siya sa pangkalahatan, hindi sa specific na Israel. Kasi ang Ama ang naglalagay ng hari sa Israel. Inilagay niya si Kristo yung mga tao. Yung mga taong mga hari noong una, si Saul. Di ba? May diyan may palatuntunan sa paglalagay ng hari. Ang palatuntunan sa paglalagay ng hari, di ko lang dapat Israelita ang inilalagay diyan. Israelita ba ang Ama? Saan mo babasahin na Israelita ang Ama? Si Kristo Israelita ayon sa laman. Ang mga inilalagay na hari sa Israel mga Israelita. So hindi mo mailalagay ang Ama na hari ng Israel kasi hindi naman siya Israelita. Wala kang talata at mababasang ganun, bro. So palpak ka doon. Hindi mo napamalian ng ating Panginoong Kristo ay hari ng Israel. Manunubos, di mo ginalaw yan. Panginoon ng mga hukbo, di mo rin ginalaw yung 8:13-14. Yung una at huli. Saan mo mababasa, sinabi ko ng Ama, ipinakilala ni Kristo na siya yung Alpha at Omega. Ipinakilala ba ni Kristo ang Ama na siya ang una at huli? Magiging may kontrahan yan. Magkakaroon ng kontrahan yan kung ipapakilala ni Kristo ang Ama na una at huli. Bakit? Namatay yung una at huli. Namatay. Ang Ama hindi naman namatay So ano ang gagawin natin? Papatayin mo ang Ama? Mali. Mali, bro. Huwag mo papatayin. Ang Alpha at Omega, ang una at huli, nakaranas ng kamatayan. Ang linaw na mababasa yan sa Apokalipsis 1:17. Dito mo ako tanungin sa Apokalipsis 1:17. Sabi niya, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Sa 18, at ang nabubuhay at ako'y namatay. Hindi ang Ama ang una at huli, bro. Hindi ang Ama, si Kristo yan. Kaya yung tinutukoy dun sa Isaias 44:6, ang ating Panginoon Kristo yan. Hindi lalapat sa Ama yan. Hindi lalapat. Hindi naman Alpha at Omega ang Ama Ang pagka-Diyos ng Ama ay mababasa ho natin dyan sa 92. Ito, gaya nung sinabi nung nag-comment paano ilalapat ang Ama walang pasimula at walang hanggan ng Ama 92. Bago nalapat
Okay po. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating negative. Kabuklod ng Iglesia ni Cristo. Your time starts now, bro. Thank you ulit, Bro Rasha. Inilatag mo yung pahayag 1.8. Kaninong salita yan? Sa anak o sa ama? Hindi ko pa nilalatag 1.8 bro. 1.17. Pahayag? Bro. Pahayag? Oh, hindi ko pa 1.8? nilalatag 1.8. Okay, sige, sige. Hindi pa, hindi pa. Sa 17 Kailan- mo ako. Kailan naging hari si Kristo? Sa lumang tipan o sa bagong tipan? Kailan siya ililagay ng Diyos na hari? Sa lumang tipan o sa bagong tipan? Sa bagong tipan, kasi yung Isaias bro, kung titignan mo yan, ano ba ang Isaias? Oh, aklat hula yan eh. Oh. Kaya sa ano yan, sa hinaharap yan, mangyayari sa hinaharap. Magiging hari siya ng Israel. Si Kristo yan bro, hindi ang Ama. Wala kang mababasa sinabi na ang Ama ang hari ng Israel. Sinabi mo sa bagong tipan si Kristo maghari. Pero ang tinitindigan mo sa Isaias 44:6 na yung hari nila sa panahong yon ay si Jesus. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari ka mo bro? Hula nga eh. Hula, pagkahula ba mangyayari ba kaagad? Hindi pa, hula yun eh. Nasa Isaias yung bro. Oh, ayan ang sagot ko. Okay, sabi mo hula. So ang hari nun sino? Na kanyang manunubos. Sabi mo walang mababasa. Mamaya babasahin ko na ang ama ang manunubos. At ang ama ay hari ng Israel magpakailanman. Naputol lang yung time ko eh. Tapos sasabihin mo, hindi ko pa mamalian. Kaya nga sabi mo, di ba, hula. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Hindi pa si Kristo ang hari ng Israel. Magtanong ka, wag ka magpaliwanag bro. Ang ano mo, magtanong. Ayun nga yung tanong ko eh. Kung hula, nangyari na ba o mangyayari pa lang? Hula nga eh, hindi mangyayari pa sa hinaharap. Mangyayari. Adi, Isaias yan eh. o sinabi mo. Okay, sige, sige. O sabi mo, hula pa lang. Ibig sabihin sa lumang tipan, hindi pa naghahari si Kristo, yes or no? Hindi pa, kasi hula pa yan. Malinaw naman sinasabi sa Isaias eh. O kung ano mo, itataas mo sa 5, ayan, maliliwanagan ka. Basahin mo sa 5, sinasabi yan sa 44:5, basahin natin. Hula yan, sa hinaharap pa mangyayari yan. Itong nagkakamali ka, sasabihin ng isa ako yung Panginoon. Magpapangalan. Ano yan? Future hindi. Magsusulat. Okay po, next question. Ang tinutukoy kasi na hari dyan, yung lumalang sa Israel. Kung ang Panginoong Hesukristo, maghahari pa lang, tinatanggap mo si Kristo hindi naghari sa lumang tipan, kundi sa bagong tipan. Hindi siya yung hari, yes or no, di ba? Yes, kasi lumang tipan pa yun eh. Hindi pa kasi, hula nga yan. Huwag kang makulit bro. Di ba sinabi ko na kanina? Hula yan. Siyempre sa hinaharap pa mangyayari yan bro. Ayun, nasagot natin. Kaya nga sinabi mo hula, di ba? Yes. Siya yung siya yung lumikha sa Israel eh. Kilala siya ng Israel bilang kanilang manunubos. Paano sasabihin mo hari na maghahari pa lang pala, hula pa lang? Lalabas, hindi pa siya hari sa lumang tipan. Lumang tipan yung pinag-uusapan. Anong tanong? Wala, nagpaliwanag naman eh. Hindi, tinatanong ko, kung hindi si Kristo pala hula, ibig sabihin ang kaharian niya darating pa lang. Ang tinutukoy sa naghahari sa bayang Israel na Diyos na liban sa kanya walang ibang Diyos. Kung sasabihin mo si Kristo, si Kristo yun o ang Ama na kasalukuyang hari sa Israel. Yan si Kristo ba yun o ang Ama? Si Kristo yon dahil hinaharap, balikan mo yung 5. Di ba sinagot na kita doon? Makikita mo na sa hinaharap yan. Itaas mo lang sa 5 kasi sa future yan. Ayan o. Sasabihin na ako,
magpapangalan ng ibang pangalang Jacob, magsusulat. O, future yan eh. Magpapamagat. O, dugtong mo sa 6. Kaya sa future yan, hindi pa sa lumang tipan yan magaganap kasi Next hula question. yan, bro. Sige, i-wave ko na yung tanong ko. Okay. Yung ano niya na lang, yung hamon niya na lang na kung yung ama ang manunubos sa lumang tipan, saka yung Israel. I-wave ko na yung tanong ko. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Sintico Jack, mahina umunawa yan. Shoutout din kay Zach Jacob. Ang topic ay sa Isaiah at referring to the future. Tama. Shoutout din kay Joy Ben Paras, pre-existence Christ ang nasa Old Testament. Shoutout din kay Idol Kita Vlog. Galingan yung dalawa hanggang sa kayo naman ang maging founder. 1% ko ha. Magpapatayo ako ng libreng hospital at school Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout din kay Jimwell Vlog. Shoutout po. Oh, shoutout bro. Russia sa Templar GCN. Shoutout sa lahat ng nasa Templar mga kapatid. Kasama ako dyan. Shoutout din kay Mings Edgar. Ang kapamahalaan at kaharian ni Kristo ay nasa langit at lupa. Ibinigay ng Ama yun. Shoutout din kay Bong Poras sa Isaiah 44 verse 6. The title Lord, written in all caps representing the Hebrew name Yahweh, refers primarily to the one true God of Israel, identified in Christian theology as both the Father and Jesus Christ within the unity of the Trinity. Mahaba yung comment niya. Shoutout mga kapatid kay Chris Nerveda, Hob 42.5, narinig kita sa pakikinig ng pakinig. Ngunit ngayon nakita ko na ng aking mata, tutol si Hob kay Buklod, mali ka raw. May shoutout din mga kapatid kay Jose Reiner, Isaiah 44 verse 6, ang Ama ay hari ng Israel sa talatang iyan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal ng negative kabuklod ng Iglesia ni Cristo. Your time starts now. Hello, ulit sa sinasabi niya na hindi daw ang ama ang manunubos. Wala daw mababasa na ang ama ang manunubos sa lumang tipan. Basahin natin Diba? sa Isaiah 63:16 kung tama ang claim ni Cabrad na ang ama ay hindi manunubos. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagamat hindi kami kinikilala ni Abraham o hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, o Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Napakalinaw po na mababasa natin sa Isaiah 63:16. Kinikilala ng bayang Israel ang ama na manunubos mula ng walang pasimula. Ayan po yung tinututulan o kilokontra ni Cabrad, ang ama daw ay hindi manunubos. Sa lumang tipan pa lang po o walang pasimula, manunubos na siya. Si Kristo po, kailan po sinugo para maging tagapagtubos o tagapagligtas? Sa bagong tipan po. Ang manunubos sa lumang tipan ay ang ama, ayon sa Isaiah 63. Sino ang lumikha ng lahat ng tao o lahat ng putik na tinutukoy ay ang mga tao? Sa Isaiah 64:8, ganito ang ating mabasa. Ngunit ngayon, o Panginoon, ikaw ay aming ama, kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalayok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Napakalinaw po, ang tinutukoy na lumikha ng lahat ng tao ay ang ama. Ginawa po siyang magpapalayok o hinambing po siya na isang magpapalayok kasi po ang tao ay, kung ating pag-aaralan, ay tinulad ay isang alabok o galing sa alabok na parang putik. Ang ama, ikaw ay aming ama, kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Pumunta naman po tayo dun sa sinasabi ni Cabrad na ang ama ay hindi hari ng Israel.
Kasi daw po, ang Ama ay hari ng buong lupa. Tama naman ang bahari siya ng buong lupa eh. Kaya hari rin siya ng Israel. Kasama po siya sa pinaghaharian ng Diyos. Dito po, mababasa po natin sa unang Kronika 29. Ang talata po ay 10. Parang hindi ito nabasa ni Kabrad eh. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at na nga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon. Ikaw ay matataas na pangulo sa lahat. Ano ba 'yun? Gis? Teka lang po, Kaya pinuri ng Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na aking Ama." Napakaliwanag po. Ang tinutukoy na Diyos ng Israel ay ang Ama, hindi po ang anak sa lumang tipan. Tapos hinahanap ni Kabrad saan daw sinabi ni Jesus na ang Diyos ang Alpha at Omega. Basahin po natin sa Apokalipsis 1:8. Kung kanino pong salita ito, kung sa anak o sa Ama. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapaghihatian at kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag ng Patmos dahil sa salita ng Diyos at patotoo ni Jesus. Yung palang talatang 8, ito po ay salita ng Ama o ng Diyos na pinatotohanan ni Kristo. Ano sabi? Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan. Ibig sabihin nakaraan, Diyos na siya, Panginoong Diyos na siya. Eh si Kristo po, kailan po ginawang Panginoon? Sa bagong tipan. Inamin na nga ni Kabrad na kula ang nasa Isayas. May mga hukbo sa panahon ng lumang tipan. Sino ang Diyos doon? O sino ang pangulong ng mga hukbo sa lumang tipan? Yun po ang Ama na sinabi ni David na pinupuri niya na Diyos ng Israel. Kaya sabi niya, ako ang makapangyarihan sa lahat ng nakaraan. Tumutukoy ito sa lumang tipan. Kaninong salita? Sabi ni Juan, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapaghihatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasasapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Napakalinaw po mga kapatid. Yung salita ng Diyos na ako ang Alpha at Omega na makapangyarihang Diyos sa lahat, yun po ang Ama. Pinatotohanan po yan ni Jesus dahil sa salita ng Diyos at patotoo ni Jesus. Basahin naman natin sa out sa 8:86. Ang talata po ay Gis. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Napakalinaw po, sabi ni David, ikaw na mag-isa ang Diyos. Ibig sabihin po, wala pa po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi sa Isayas, wala siyang nakikilalang iba. Isayas 44:6, wala siyang nakikilalang ibang Diyos liban sa Kanya. Sino ba ang pinakilala ng ating Panginoong Hesus na Diyos sa bagong tipan? Ang Kanya bang sarili? O ang Ama? Basahin po natin sa Juan 18, ay Juan 17, 1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mga sa langit at
ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesus Kristo. Napakalinaw po. Kaya po sinabi ng Diyos na wala siyang nakikilalang iba na Diyos liban sa Kanya sa lumang tipan. Kasi po hanggang sa bagong tipan, siya lang ang Diyos, magpakailanman. Sabi din ni David sa awit, 86 Gs, magpakailanman. Hindi po nababago ang pagiging Diyos na isa o mag-isa. Ganito ang sabi ni David, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilas ng mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Sino tong Diyos na gumagawa? Si Kristo po ba to? May magagawa po ba si Kristo sa ganang kanyang sarili? Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang tinuro niya? Nang nandito pa siya sa lupa. Sa 1:12:49, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ang siyang nagbibigay ng utos, sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Napakalinaw po na yung mga utos o nag-uutos sa ating Panginoong Hesukristo ay ang Ama na sa lumang tipan ipinapahayag niya o ginagawa niya ang kanyang kalooban. Ibig sabihin po, kasangkapan lang po ang ating Panginoong Hesukristo upang sundin niya ang ang utos ng Ama at gawin ang gawa ng Ama sa pamamagitan niya. Hindi po Diyos si Jesus sa lumang tipan. Dahil po, ayon na rin po kay Kabrad, hula pa lang, ibig sabihin, magaganap pa lang. Hindi pa siya ang hari sa lumang tipan ng Israel. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross din ng ating affirmative. Kabrad ng MCGI, 7 minutes. Your time starts now, bro. Nakamute ka, bro, ha? Nakamute. Okay. Puntahan ko nga agad yung sa Apokalipsis 1:8. Ginamit niya ang Apokalipsis 1:8. Yung bang nagsalita ng Alpha at Omega, narinig ba yon ni Juan? Oo o hindi? Oo, narinig niya yun. Sinabi sa kanya yon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinatotohanan ni Kristo yon. Oo, narinig niya. Sunod na tanong. Kung narinig ni Juan yung nagsalita ng Alpha at Omega, nung nag-ano si San Juan nung nilingon niya, nung nagsalita yung dakilang tinig na yon, sino ang nakita niya? Ang ama ba o yung katulad ng isang anak ng tao? Pili ka dyan. Ang anak ang nakita niya kasi nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mababasa natin sa Apokalipsis, siya ang berbo ng Diyos. Lahat ng gustong sabihin ng Ama, sinasabi ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Next question. So, yung bang ako, kanino tumutukoy yung ako? Sa ama ba o doon sa nagsasalita na anak? Sa Ama yun. Sa Ama tumutukoy yun. Siya ang makapangyarihang Diyos. Sa nakaraan. Sabihin nakaraan. Sa lumang tipan pa at sa darating. Makapangyarihan sa lahat. Wala namang kapangyarihan si Kristo kundi ginagawa niya lang yung mga utos ng Ama. Ang Ama ang makapangyarihan sa lahat, hindi ang anak. Okay. So, ganun, no? So, ang ama yun. Ngayon, nagsalita si Kristo sa 1:8:40.
na taong sa inyo nagsaysay ng na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan. Sino nagsasalita doon? Ang ama o ang anak? Ang nagsalita nun ang Ama na Ha? narinig ni Kristo. Nandun na ako'y taong nakarinig ng katotohanan mula sa Diyos. Sinabi sa kay Kristo noon, sinabi ng Diyos kay Kristo na siya ay tao. Kaya ang itinuturo niya, siya ay taong nakarinig ng salitang katotohanan mula sa Diyos. Next question. Sabi mo kasi sa Apokalipsis, yung ako tumutukoy yun sa ama sa Apokalipsis. Yung ako naman doon sa 8:40, kanino tumutukoy yun? Sa ama o sa anak? Sino yung tao doon? Si Kristo. Si Kristo ang tao doon. Akala ko ba salita ng ama? Teka lang. Sasagot pa ako. Si Kristo ang tao. Pero yung katotohanan ng narinig, galing sa Diyos yun. Ang turo ni Kristo, hindi sa kanyang sarili. Yung katotohanan ng tinuro niya na siya ay tao, galing sa Ama yun. Ang pinanggalingan nun yung Ama. Okay. So, naano ko kita doon, nasako kita. Nung sinabi mo, tinanggap mo naman na yung nilingon ni San Juan ang anak. Tama o mali? Yung nilingon niya ng Alpha at Omega, nung nilingon niya, ang nakita niya ay hindi ang ama, kundi yung anak. Tama o mali? Tama yun kasi ang anak, tama yun. Ang anak nakita niya. Kasi ang anak, ang tagapagsalita ng Ama. Kung ano ang sasabihin ng Ama, yun ang sinasabi ni Kristo. Kung ano ang dapat niyang sabihin o salitain, ang nautos ng Ama. Kaya, ang makapangyarihang Diyos sa Alpha at Omega, yun ang pinanggalingan ng salita na pinatotohanan ni Kristo ayon sa talatang 9. Nagpatotoo nun si Kristo. Pero ang tinutukoy ng Alpha at Omega na makapangyarihang Diyos, yun ang Ama na nagbigay ng salita. Okay. Sa talatang 17 ng sino yung ako doon? Sino yung ako dito sa 18? Ako'y namatay. Sino yan? Si Kristo yan, yung namatay. Dahil ang Alpha at Omega, wala namang binanggit na namatay ang Alpha at Omega sa talatang 8 eh. Ang nakalagay diyan makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ang namatay. Hello, nawala ah. So, okay. Next question na. Next question. Tanggap mo na ang una at huli ay namatay? Yes or no? Yes, ang una at huli. Kasi ang una na tinutukoy dyan, yung unang nabuhay. Kaya sabi niya una, ibig sabihin yung panganay sa mga patay. May talata rin yan. Siya ang una na panganay sa mga patay. Ang Diyos kasi hindi namamatay ang makapangyarihang Diyos. Ang namatay ang taong si Jesucristo, hindi ang Diyos. May pagkauna at huli rin si Jesus. Siya ang una sa mga binuhay na maguli sa mga patay. Next question. Sa makatwid, ang una at huli ay namatay. Ang ama namatay? Yes or no? Hindi nga namamatay ang Ama. Kasi ang una at huli na namatay, yun ang anak. Pero ang una at huli, sa Isaiah 44, yun ang makapangyarihan Diyos na walang kamatayan. Dalawa ang una at huli, ang Ama at ang anak. So, yung una at huli na binabanggit dyan sa Apokalipsis ay hindi ang ama, kundi ang anak. Yes or no? Ang anak yan, yes, ang anak. Kasi ang una at huli, ang pagiging una at huli ni Jesus, ay nung siyang buhayin. Siya ang unang binuhay sa mga patay. Mababasa mo yan sa Apokalipsis din. Si Jesus yun, hindi ang ama na nagsalita na una at huli sa lumang tipan. Hindi namamatay ang Diyos. Ang anak ang nauna at huli ang namatay. Okay. So, ilan ang una at huli? Isa lang ba o dalawa? Saan mababasa na dalawa ang ang una at huli? Ang una at huli, dalawa Saan yan. mababasa? Una, sa lumang tipan. Time. Kaya ang una, 7 minutes time na.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live bago tayo pumunta sa ating final conclusion kay Jose Tarayo. Very good answer, Buklod. Shoutout din kay Zach Jacob ng Bantay Pinto. Patay na wendang na sa CINC. Sabi mo ang ama ang nagsasalita sa pamamagitan ng anak. Pero sabi nung nagsalita, siya ay namatay. Biglang hindi na ang ama ang nagsasalita. So then kay anak ng tao, huwag magtanggi ng mga magtatangi ng mga talata. So din kay Keith Pablo nalubog sa Juan 8:4. So din kay PJ Patco, Father, Word and Spirit, ayan, dapat ang foundation ng aral. Unang Juan 5:7. Kaya nagkakagulo dahil sa translation wala ka makikita yan except KJV version. Sa totoo kay Bong Poras. Question po para kay INC. Si Kristo ba ay Diyos o hindi? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Kint Otni, paano ito ipapaliwanag ni Iglesia ni Cristo ang talatang ito, Kawikaan 30 verse 4. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Mings Edgar, tama po, ang ama o Allah ang lumikha ng lahat ng mga bagay, pero ang anak ang lumikha ng buhay. Pinaghiwalay nyo kasi ang ama at anak, kaya hindi kayo nagkasundo. So then kay Sintino Jack, dalawa silang lumikha ng buhay ayon sa Genesis 1:26. At Jimwell Vlog, shoutout again mga kapatid. So, dako tayo sa final conclusion. Siyempre, mauna dito si kapatid, si Brother Buklod ng Iglesia ni Cristo. Your time start now, bro. Ulit, magandang gabi po sa ating lahat. Makikita nyo naman lahat ng katanungan ni Kabrad, nasagot natin. Nasabi niya na hindi manunubos ang ama sa lumang tipan. Nabasa natin yan sa 63 ng Isaias, verse 16. Ang ama ang manunubos sa lumang tipan. Ano ang pangalan ng ama na Panginoon? Manunubos na mula sa walang hanggan. Yan po ang pangalan ng ama. Manunubos na mula sa walang hanggan sa lumang tipan. At yung lumikha ng lahat ng bagay. Mababasa rin natin yan na hindi si Jesus yung lumikha ng lahat ng bagay sa unang Korinto 8:6. Ganito ang mababasa natin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa pamamagitan niya. Napakalinaw po rito na ang pinagbuhatan ng lahat ng bagay ay ang Ama, hindi ang anak. Ano si Kristo? Isang Panginoon na mamamagitan o tagapamagitan. Siya ang ginawang Panginoon upang mamagitan sa atin sa kapagpapatawad ng ating kasalanan. Pumunta siya sa Juan 8:40. Sino daw ang nagsasalita? Na ganito po ang ating mababasa. Datapwat ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Lahat po ng aral at turo ni Jesus ay hindi galing sa kanya. Kaya nung sabihin niyang siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan, mula ito sa Diyos na narinig niya. Dahil yun naman talaga ang kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay tao. Taong sinugo. Para saan? Para saan ang pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Hesukristo? Mababasa po natin yan sa sa Hebreo 1:1-2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta.
ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan niya ay ginawa ang sanlibutan. Napakalinaw po na ang Diyos na nagsalita sa atin noong unang panahon o sa mga propeta sa lumang tipan ay ang Diyos na may anak. Kailan po pinagsalita ang anak? Mababasa rin po natin sa Hebreo 1, talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. Ang Diyos pa rin ang nagsasalita o sa Diyos pa rin galing ang salita o aral, gamit o sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya po ang mga aral at utos ng ating Panginoong Hesukristo ay mula sa Ama. Hindi siya nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sumusunod sa lahat ng utos at gustong ipagawa sa kanya ng Ama. Mababasa po natin yan sa Juan 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbibigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong gawin. Ito yung verse na hindi nila maunawaan, na yung mga sinasalita ni Kristo ay dikta ng Ama. Hindi mula sa ating Panginoong Hesukristo ang aral niya. Ang sinusunod niya ay ang kalooban ng Ama. Kaya ang Diyos na nagpapahayag sa lumang tipan na gustong gawin ang kalooban niya ay hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kundi ang Ama. Nagsusugo ang Ama para isakatuparan ang pagliligtas. Thank you po. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Ka Brad, pa-unmute bro. 5 minutes ito bilang affirmative sa ating topic. Your time starts now, bro. Ayan, ang iksi pala, bro. Nabuko natin, nakita nyo? Yung sa Apocalypse, yun daw ako, doon sa 1:8, yan, ama yun. Eh, yun naman daw sa ako, doon sa 17 at saka 18 ng Apocalypse din, ang anak na daw, dahil kasi namatay eh. Pero doon sa 8, ang ama yun, yung ako doon. Oh, nagsasalita daw si Kristo, ang ama sa pamamagitan daw ni Kristo. Yung ako daw doon, ang ama. Pagdating sa 17, 18, yung ako doon, ang anak na, hindi na ang ama. Di butata. Sa pagdating naman ngayon sa 8:40, di lalong nabuko. Bakit? Ang nagsasalita doon, hindi naman ang ama eh. Bakit? Tao ba ang ama? O salita ba ng ama yon? Na taong sa inyo dapat po pinagsisikapan ninyo akong patay na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan. O kung salita ng ama yon, di lalabas tao ang ama. O, di ba? O, so diyan ka nabuko, bro. So, yung ginawa mo, hindi ka naman tumibag eh. Hindi mo naman giniba yung stand ko eh. Ang ginawa mo, nagtayo ka. Hindi pa natitibag yung tayo ko, yung ano ko, nagtatayo ka na. Tibagin mo muna yung tayo ko bago ka magtayo. Hindi mo na igiba eh. Ang obligasyon mo, hindi magtayo, kundi mo gumiba. Hindi mo nagiba, hindi mo napamalian na si Kristo hari ng Israel. May mababasa ba? Meron. Check. Hindi mo nagiba. Si Kristo hari ng Israel eh. O, manunubos si Kristo. Hindi mo rin nagiba. O, hindi ko naman sinabi na ang ama hindi manunubos. Hindi ko sinabing ganon. Inilalagay mo yung salita sa bunganga ko na hindi ko naman sinabi. Sabi ko, hindi mo kinibo yung manunubos, hindi mo tinutunulan na si Kristo ay manunubos. O, so, ibig sabihin, tanggap mo na si Kristo ay manunubos, di check ulit. Di pasok siya. Hindi mo ulit natibag. O, Panginoon ng mga hukbo, tinimbag mo ba yung batong katitisuran sa 8:13-14? Hindi mo nga kinibo eh. So, ibig sabihin, hindi mo natibag. Hindi mo natibag. Kasi malinaw sa 8:13-14, ang batong katitisuran, si Kristo, Panginoon ng mga hukbo. O, pasok pa rin siya. O, di ba? Lalo na, una at huli. O, diyan ka na buko.
Ang una at huli si Kristo yun, hindi naman ang Ama. O, isinisingit mo dun ang Ama. Dun sa 1:8, hindi naman ang Ama yun eh. Yung ako doon, yung nilingon ni San Juan, narinig niya yung dakilang tinig na yon, nung nilingon siya, may nagsalita, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Nung narinig ni San Juan, sino kaya yun? Nilingon niya. Ang nakita niya, hindi ang Ama eh. Basahin natin. Ang nakita niya hindi ang Ama. Ito. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. Yun na nga, yung nagsabi, nang ako ang Alpha at Omega. At nang ako'y lumingon at nakita ko ang 7 kandilerong ginto at sa gitna ng kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao. Hindi ang Ama ang nakita niyang nagsasalita. Yung narinig niyang dakilang tinig, hindi ang Ama. Si Kristo yon. So malinaw, hindi mo na pamalian na si Kristo ang una at huli. Si Kristo ang Diyos na una at huli o Alpha at Omega. Hindi tao yun eh. Ang linaw sa 1:8, Panginoong Diyos eh. Hindi naman Panginoong tao yan eh. Sabi, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos ngayon at ng nakaraan. Di ba? Panginoong Diyos yan, hindi Panginoong tao. Tumutukoy yan doon sa una at huli. Yun din yung Alpha at Omega, pasimula at wakas, una at huli. Iisa lang yan. Alpha at Omega, si Kristo lahat tumutukoy yan. Kaya yung Isaiah 44:6 malinaw, iyan ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Hindi mo nagiba, nagtayo ka, hindi mo pa nagigiba yung tayo ko, nagtatayo ka. Ganun ang nangyari. O kung babalikan mo yung kung ano natin, yung pag-uusap natin, hindi mo tinibag yung tayo ko, bro. Nagtayo ka. Nagano ka ng 17:3. Pinatunayan mo na ng Amang Diyos. Hindi naman ganun yung tema natin eh. Dapat tibagin mo na si Kristo ay hindi siya yung 44 sa Isayas. Hindi mo nagiba. Kaya nananatili ang ating stand. Si Kristo talaga ang tinutukoy dito sa Isaiah 44:6. Okay mga kapatid. Po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between MCGI and INC mga kapatid. So, before natin ayan yung ating live, syempre gusto ko munang magpasalamat kayo sa lahat ng nanood ng ating live mga kapatid at sa lahat ng 90 na nag-live comment dyan. Nahin natin si Brother Cabrad. Salamat bro. Maraming salamat po sa mga sumubaybay po sa pag-uusap na ito. Sana po nakapulot po tayo ng aral at nagbigay ito ng liwanag po sa atin mga kapatid. Sana ito po ay magbukas po sa atin ng tamang pagkaunawa tungkol sa kalagayan po ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo po ay Diyos po siya mga kapatid, na pagkakamalian ng mga hindi nakakakilala sa Kanya. Kagaya ng mga Hudyo, kaya hindi nila nakilala si Kristo, pinako sila. Pinako siya kasi hindi nila nakilala si Kristo. Batong katitisuran, yun ang matibay na pinanghahawakan natin. Si Kristo yan. Yun po. Okay, at pasalamat din bro Kabuklod. Nakamute ka ata bro. Maraming salamat Yan, po yan. uli sa lahat ng nanood at sumubaybay, mga kapatid at mga kaibigan. Napansin nyo naman na natibag natin ang mga aral ni Cabrad na sabi ng Diyos sa unang pahayag, 8, ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos. Isa lang po yan, kaya sabi niya ako. Yung pahayag na yan ay sinalita ni Jesus. Dahil sa Hebreo 1:2, nagsasalita ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya paglingon po ni Juan, nakita niya si Jesus. Dahil po, si Jesus ay kasangkapan ng Ama para iparating ang salita ng Diyos. Kaya po ang tinutukoy na ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo Pasalamat lang, ang bro. makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat. Ayan. Okay mga kapatid, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate.
gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Kabrad at si Kabuklod mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debates TV dahil ang debate na ito ay pupunta doon, at yung aking Facebook din mga kapatid, you can follow me dahil dito ako laging nagla-live ng debates mga kapatid. Russia Vista yan, personal Facebook ko. At syempre kung gusto nyo mag-sorry sa MCGI, you can follow Kabrad mga kapatid, or gusto nyo magtanong sa kanya in private, pwede kayong mag-message. At kung gusto nyo ding mag-sorry sa Iglesia ni Cristo, nandyan din si Kabuklod dahil sila mga kapatid, meron silang sari-sariling mga post din sa kanilang Facebook, or kung gusto nyo magtanong mga kapatid. So thank you sa lahat mga kapatid, at sa susunod, at this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you are near.